Fifth Misa di Gallo celebrated with joy at Christianum. Pamayon in NG San Miguel di Dinadiwan, di Paculo. Parishioners of Christianum Pamayon in NG San Miguel di Dinadiwan in Di Paculo, Quezon City, gathered before dawn today for the fifth Misa di Gallo, marking another milestone in their 9-day PI Christmas devotional tradition. The early morning mass, held at 4:30 a.m., drew a large crowd of faithful who braved the call. December air to honor the coming of Christ. Fr. Rico Palicapons Ocam served as the mass presider, delivering a homily that weaved together the day's scriptural readings to emphasize hope, faith, and God's promise of salvation. The first reading from Isaiah 7:10-14 recalled the prophet's message to King Ahaz, foretelling the birth of Emmanuel, God with us, as a sign of divine protection. This was followed by Psalm 23, "The beloved, the Lord, is my shepherd," which filled the church with a sense of peace and trust in God's care. The gospel reading from Luke 1:26-38 narrated the Annunciation, where the angel Gabriel announced to Mary that she would bear the Son of God. A passage Fr. Pons highlighted as a reminder of the power of humility and obedience in accepting God's will. In his homily, Fr. Pons encouraged the congregation to carry the spirit of the Misa di Gallo beyond the church walls, urging them to show kindness to neighbors and embrace the true meaning of Christmas as a time of love and renewal. The Mass concluded with a festive recessional, as parishioners sang traditional Christmas carols and shared warm greetings with one another. One of the parishioners expressed gratitude for the strong turnout, noting that this year's Misa di Gallo has brought the community closer together. "Every morning, we come as one family to prepare our hearts for Jesus," she said. "It's a beautiful way to start the day and the Christmas season." The remaining 4 Misa di Gallo masses will continue daily at 4:30 a.m. until December 24th, culminating in the Christmas Eve Simbang Gabi. Sama-sama natin itaguyod ang pagkakaisa ng pagtutulong. Pinagdiriwang po natin ngayon ang ikalimang Misa di Gallo. Tayo po ngayon ay magsitayo at awitin ang pagbungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumayin. Good morning! Morning po. Tayo po ay nasa limang umaga na po ng ating Misa di Gallo. Kaya tayo ay nasa kalahati na po ng ating Misa di Gallo. Kaya congratulations po, kahit na umuulan,
tayo po ay nandito. Palagpakan natin ang bawat isa nandito. At kapihin natin, good morning! Good morning! Kapihin natin ating mga katabi, good morning! Ang misa natin ngayon ay tinatawag na Misa Aurea o ginito ang misa. Ipinagliriwang ang Misang Aurea noon nang may malaking kapistahan. Nakasulat sa dito ang malalaking titik ng Ebanghelyo babasahin sa aklat at maliwanag ang mga kandila sa buong misa. Ang kapistahan, mga titik na ginto at liwanag ng mga kandila ay mga pagpapahayag ng dakilang biyayang inudulot ng mga salita ng Anghel Gabriel at ang tugon ni Maria. Patutunghayan natin mamaya sa ating banal na Ebanghelyo ang tinatawag natin na fiat o dakilang oo ni Maria. Kaya mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin at alalahanin natin ang mga nagawa natin kasalanan at ipahayag natin ang ating pagbabalik loob. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan, magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalunglok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Panginoon Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Berdeng kalinis-linisan nung tagapin niya mabuting balita at tilangan niya. At siya'y tukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan, katulad ng mahal na Berdeng. Matanggap naman namin mapagpakumbaba at sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sa unang pagbasa, magbibigay ng palatandaan ng Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang anak nito ay tatawagin Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Siyon o sa kaitasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao? Na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawagin Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isang mong tutunan, ang Panginoon ay darating siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya'y na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binitawan. Tugon. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya, ililigtas siya pagwawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Mako. Tugon. Ang Panginoon ay darating, siya'y dakilang hari natin. Tayo ay magsitayo bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang kasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mo Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan.
Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyari ito ngayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganganak mo at tatawagin anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi, at nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsiupo at makinig sa Horelibya. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayon sa kalimang umaga, nating pagtipon sa San Galio, naririnig natin sa ating banal na Ebanghelyo na iba naman ang nilapitan ng Anghel Gabriel. Kahapon, narinig natin na may pinuntahan din, pero saan siya pumunta? Sa pamamagitan ng panaginip. Sa panaginip ni Jose, nagpakita ang si Zacarias. Si Zacarias naman ang pinuntahan ng anghel. At ngayon, ang pinuntahan naman ay si Maria. At ipinakita kung sinabi ang magandang balita na siya ay pinili na maging ina ng Diyos. At sa ating narinig, katulad ni Zacarias, si Maria ay nagtanong din kung paano mangyari ito. Gayong ako'y dalaga. At sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. At marahil itanong natin, anong pagkaiba ni Maria at ni Zacarias? Kasi si Zacarias, ano man nangyari kay Zacarias? Siya ay naging pipi dahil hindi siya naniwala sa sinabi ng anghel. Pareho silang nagtanong, pero si Maria, ang pagkakaiba, siya ay naniwala sa anghel at at the end, sinabi niya, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. So, sabi ni Maria, I am the handmaid of the Lord, and be it done to me according to your word. Kaya masasabi natin na ang oo ni Maria, ang puso ng ating pagdiriwang. We consider it very important and very significant dahil sa oo ni Maria, sa kanyang fiat, nagbago ang takbo ng mundo. Nagbago dahil sa oo ni Maria, naging kapiling natin ang Diyos. Sa pamamagitan ni Maria, nagkatawang tao ang Diyos. Kaya kahit na hindi alam ni Maria ano ang ibig sabihin nito, so it was not very clear ano ba ang mangyayari sa kanyang pagsabi na oo. Kaya ang oo na ito, oo sa hindi alam, oo sa pagpakumbaba, isang oo sa pagiging ginagamit ng Diyos sa mga paraang hindi kailanman naisip.
dito sa ating pamayanan, sa Ginadyawan, ang Panginoon ay lumalapit din sa atin. No? At ang tanong, handa din ba tayo na ibigay ang ating oo? Araw-araw, ang Panginoon ay nanunuyo sa atin. No? The Lord is always courting us. No? At ang kanyang paanyaya, no, ay gumawa ng mabuti, sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya ang pagpipilay natin, nasasabihin din pa kaya natin ang kanyang oo. No? Tayo ba ay handa na magiging tagapagdala sa mabuting balita para sa ating mga miyembro ng ating pamilya, sa ating kapwa, para sa ating pamayanan. Kaya, mga kapatid, ang pagdiriwang natin ngayon sa pagtanggap ni Maria sa paanyaya ng Panginoon, ito ay isang hamon din sa atin. Minsan, hindi madali din ang pag-oo. Siyempre, magtatanong tayo, ang tanong natin, kaya ko kaya ito? O, bakit pa? Bakit ko gagawin yan? Maraming sakripisyo. Napapansin ko dito na tuwing mga alas 3, pang-5 gabi na ngayon, kapag mga 2 o'clock, 3 o'clock, ay saka naman umuulan. Ngayon din. No? Kaya sinusubukan tayo. Kaya siguro yung iba inisip nila, umuulan naman eh. Balik naman yung excuse ko. Hindi muna ako pupunta sa simbahan. No? Kasi umuulan. No? So this is one way of showing you na sa ating buhay paglilingkod, marami tayong harapin ng mga pagsubok. Naririnig ko sa ilan, no? Habang sila ay naglilingkod sa simbahan, sabi nila, kung saan naglilingkod sa simbahan, ay marami namang mga intriga. No? Maraming magsasabi na, naglilingkod yan. Diba? So, ganyan. Sa paglilingkod, mayroong mapupuna, mayroong magsasabi na ganyan, pero bahagi yan ng pagsubok. Tulad ngayon, sari-sari mga pagsubok na maranasan natin. Kaya ang importante na tayo ay magiging matatag. No? Ganon din sa buhay mag-asawa. Siguro, ang pinaka-challenge, lalong-lalo na sa mga mag-asawa na magkalayo, yung nandoon sa Hong Kong, nandoon sa Dubai, nandoon sa Europa. No? So, siyempre, malungkot, malayo. So, the challenge is how to be faithful to your wife, to your husband, o yung mga kabataan, paano na maging mabuting anak, no? Na yung allowance na ibigay ng magulang ay talagang gagamitin mo sa pag-aaral, hindi sa i-load mo lang sa cellphone o sasama ka sa online sabong, online gaming. So, sari-sari mga pagsubok na ating maranasan. Kaya we always need the guidance of the Holy Spirit. So our instrument, our weapon is always to discern the will of God at huwag tayong magpadala sa mga pagsubok, maliit man yan o malaki. So we have always to trust in God, no? At nawa tayo ay maging katulad ni Maria na kahit
hindi man natin lubusan na unawaan ang paanyaya ng Panginoon. At sa wakas, sasabihin pa rin natin na, yes, Lord, I am willing to give my yes. I am willing to give my life for you para maglingkod sa iyo. Amen? Amen. Kaya hinahamon ko kayo, tayo ay magiging mission station na, and this is the stage, transition period, para maging tayo isang maging parokya. Handa pa kayo magiging isang parokya? Gusto niyo ba maging parokya? Amen. Magkaroon kayo ng sariling pari dito? Amen. Kung gusto natin yan, kailangan din nating gawin. At handa tayo sa mga responsibilities. Hindi natin iasa lang sa mga ilang leader sa simbahan. Kailangan, pag parokya na tayo, marami na tayong mga katikista, marami tayong minister na pupunta sa mga barangay, marami tayong mga choir members, madagdagan itong ating mga magagaling at mga magagandang choir member. Kita dito, walang lalaki. Nasaan yung mga kalalakihan. No? Karoon tayo ng mga kabataan, no? May children's choir, may youth choir, ano pa man, para magiging mas masigla ang ating parokya. So sinabi ko nga na starting January 1, no? Ito po ay magiging under sa pumamahala ng mga Carmelites. So, nawa, ito ay magiging masayang paglalakbay sa ating lahat. Ako po ay isang Carmelite, kaya nakikita niyo po na ako ay ka-brown. So, sisiguraduhin po ng pamunuan ng Carmelites, no? Na mayroong pari na ma-assign dito. Actually, may pari tayo dyan sa pulong ng Simoy, and we are always a community. So, mag-uusap sila na siguro ang mga pastoral sacramental needs dito sa parokya ay magampanan natin. So, pumuli, magkaroon tayo ng ugnayan at may active na partisipasyon sa bawat isa. Siya doon. Mga kapatid, tayo pa itumayo at ilulog natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Kumiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Manalangin tayo, O halina, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kami inyong simbahan sa misyon ng pagkikilig ng iyong anak upang ang aming pagpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mo ang mga kasangkapan, kami mga nagtitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kaliliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid namin yumaon sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa Diyos namin Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo po'y magsiupo para sa pag-aaral.
aming mananako, pag-ibig mo iulong, kapayapayong handog, sa amin nagpabalik upang iwayway darating, kalap sa puso't damdamin. Ang Diyos ay makakapiling, si Jesus ay ating tanggapin. O aming mananako, pag-ibig mo iulong, kapayapayong handog, sa amin nagpabalik upang iwayway darating, kalap sa puso't damdamin. Ang Diyos ay makakapiling, si Jesus ay ating tanggapin. Libos, amare, ilong libos, servire, ilong libos, amare, servire, Domino, and everything, love and serve the Lord. Tayo po'y magsitayo para sa panalangin ukol sa mga handog. Manalangin tayo mga kapatid, itong ating pagkain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sapayanan niya ang banal. Ama naming likha, itangi mo ang pagkain ito upang ang mga nagdiriwang ay magsalo-salo sa sinampalatayanan dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay may pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanagkan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu ng Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ang nabig at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang hubay sa kalangitan, kami nag-upuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na
Ama naming banal, dapat kang humihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, sinasamo namin pagkabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito naway maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-uutos sa pagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing nagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan niya, pinaghati-hati niya yun. Inabot sa kanyang mga lagar at sinabi, tanggapin ninyo lahat ng ito at kanin. Ito ang aking katawan na ibahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, ngunit kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagar at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tupan. Ang aking dugo na ibuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa tuwing kakain tayo ng tinapay na ito, at uminom sa kalis ng buhay, pinahayag natin ang kamatayan ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Ama, ginagunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin naligtas. Ngayon din ang kanyang huling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanagkan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming nialay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tuhayan mo ang handog na ito sa iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tuhayan nawa niya kaming magamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay aming pakipagkasundo sa iyo, ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Pagtatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leo at ang aming obispo na si Dave at ang tanang mga obispo at ang buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kaibigan ng iyong bukan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundo ito na nagtatanggay ng pag-ibig sa iyo.
Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang mali, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang kapag na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa't hanggan. Tayo din magsigayon. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos at tulong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tubayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasangahanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po. Peace. Cordero
nitong si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong mga iniyaman sa kanyang pagiging. Panginoon, hindi ko dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggaan mo tayo ng katawan ng Kristo para sa buhay ng walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsimba. So sa gitna ng katahimikan ay ating tatanggapin ang Panginoon sa una ng Panginoon. Tanggapin natin siya ng may kaayusan at paggalang. Puno ng galak at pag-ibig, tanggapin natin siya ng buong puso bilang pagkain galak na hangin sa ating hapag at sa atin ay nagbibigay ng See the face of God, He is mine.
ng pagkain at inuming nagbibigay buhay. Napakalapit niya sa atin sa sandaling ito. Tahimik tayo may magpasalamat ng may dalisay na puso at kabagaang loob. Walang bilang Diyos, isang pagpulot na salamat po, Ama, ang ibinabalik namin sa iyo sa mga oras na ito. Salamat po sa kalakasan at buhay na patuloy pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa kagalingan ng aming mga karamdaman, salamat po, Ama. Salamat po sa bawat pagsubok na amin nararanasan, Panginoon, na sa bawat pagsubok na ito ay lalo kami napapalapit sa iyo at sumasampalataya. Salamat po sa banal na salita na aming narinig. Nawa po, Panginoon, ay tumimo ito sa aming puso't isipan at lalo higit sa lahat ay sagawa namin ito sa aming kapwa at maging gabay namin sa mga pagsubok na aming nararanasan. Salamat po sa kanilang tinapay na aming pinagsaluhan sa umagang ito. Kaya din po, Panginoon, salamat kay Virgin Maria na siya naging daan upang isilang ang ating manunubos na si Jesus. Ama, wala po kami magagawa kung hiwalay na po sa aming piling. Ang tangi po namin masasabi, salamat, Ama, salamat. Salamat, Ama. Tayo po'y magsitayo upang hilingin ang kapakilabangan dulot ng banal na pagkakamit. Sabi ng Anghel kay Maria, tingnan mo at maglilihi ka, ikaw ay magiging ina ng manunubos sa sala. Ngalan mo si Jesus siya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinagpagsalo-salo mo sa iyong banal na piling ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang pakinabangan sa kinaganap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo po'y magsiupo para sa ilang paunlaran. Nakasama po natin sa umagang ito at ang ating sponsor po ay Purok 4B at Kalibi. Bukas po makakasama natin sa ating banal na pagdiriwang ang MSK ng Purok 5 at Women's Vendor Association. Sa bukas po ng umaga, dahil linggo po ito, wala na po tayong misa sa alas 8 ng umaga, sa gabi na lang, sa alas 4 na lang po. Hindi na po tayo magmimisa ng umaga. Kaya, yung mga ang binyagan po natin ay sa December 23, alas 10 ng umaga. Lahat po ng magpapabinyag ay kumuha na po ng formas kay Ate Grace. At pinapaalala po sa mga magpapabinyag, ang dadalhin po ninyo ay kandila at puting tela. Yung parang panyupong tela. Required na po ito ngayon. Sa hapon po ng 23 ay may Christmas party po tayo. Tayo pong lahat ay welcome na sumali dito. Wala po tayong exchange gift, kundi magpapalaro po tayo. Welcome po yung mga mag-sponsor ng palaro. Yung magpapalaro po, siya rin na lang magbibigay ng premyo. At sa tayo pong lahat ay welcome dito. Kanya-kanya pong baon. Yung mga lilitsunin po ninyo, dahil na po ninyo dito. Sa December 24, may umaga pa rin po tayo. Tapos sa gabi po ay alas 6 po ng hapon, gabi ang simula po ng ating misa. Dahil si Father po ay susutuin po dito ng driver ni Father Bong at siya po ay magmimisa sa parokya. Kaya alas 6 po ang pagsalubong po natin, hindi na po alas 10.
Yung mga may kandidata daw po, nandito na po yung mga sobre. Pakikuha na po ninyo para makalikom na po ng maraming pera. Maraming salamat po sa pakikiisa natin sa pagbibigay po sa mga nag-sponsor po ng pagkain dyan kay Father. Maraming salamat po. Palakpakan po natin. At ang kalendaryo nga po pala ni Ate Malu ay yung hindi pa po nakakabili ng kalendaryo na kay Ate Malu po. 200 pesos at 100 po. Tayo po ay may porsyento doon. Papupunta po sa ating kapilya. At ang iba po ay kay Father po para sa mga scholar niya. Kaya pag pumili po tayo ng kalendaryo, nakatulong po tayo sa scholar, tapos sa ating kapilya. Maraming salamat po. Awitin po natin ng ikalawang pag-aalay. Sa iyo Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyo po kayo at hingin natin ang biyaya ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspo sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pagkilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalag sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng katimpalang buhay na di matapos-tapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagmalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay na natin ang banal na misa, kumayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pagkakalat ng Panginoon at ang bawat.
Yan.